start tayo inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na بما علمتنا وزدنا الله علما وتقا وفهما يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم. نعم، كتابنا دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها ay dito tayo huminto sa التمرين الخامس mula sa الدرس السادس. Tamam? So masyado kasi mahaba itong الدرس السادس kaya hindi natin natapos lahat. Naam. Dito tayo sa التمرين الخامس pala. Naam. So ngayon inshallah ay diretso agad tayo sa tamrin kasi ay paliwanag natin ang NOS dito sa lesson 6. So nasa tamrin pa rin tayo. نعم. يقول هنا ضع في الفراغ فيما يلي مؤنث الأسماء الدالة على الألوان كما هو موضح في المثال في الأمثلة. نعم. Ilagay doon natin sa mga blank ang muannathul asma, yani feminine ng mga isim. Na kung saan ito ay tumutukoy sa alwan, tumutukoy sa mga kulay. Tamam? Katulad ng pinaliwanag sa mga halimbawa. Kali ganito. Qalamun ahmar, ito ay para sa lalaki. Paano kapag babae yung katulad ng haqiba, may tamarbuta. Haqibatun hamra. So yung ahmar magiging hamra na siya. Okay? Dito, ala wazni af'al, kapag babae, fa'la. Fa'la. Tamam? Qalamun ahmar, haqibatun hamra. Haqibatun hamra. Naam. Another example, sya'run aswad. Sya'run aswad. Ibig sabihin ng sya'run ay buhok. Naam. Buhok na, itim na buhok. Aswad, itim. Kapag babae may tamarbuta, lihyatun sauda. Lihyatun sauda. Itim na balbas. Tamam, sauda, muannas ng aswad. Next, mindilun abyad. Mindilun abyad. Kapag babae, warakatun bayda. Warakatun bayda. So, ang gagawin lang natin dito sa mga muannas, papalitan natin ang mga af'al. Ito. Af'al ang kanilang wazan. Gagawin natin fa'la. Fa'la'u. Tamam? Let's start dito sa milaf. So, bali babasahin niyo muna ito, yung sa mudhakkar, and then sasagutan yung sa muannas. Okay, nabda. أخ عبد العزيز تفضل. saan po banda siya? Ito po. ملف ملف أصفر. يلا شو. بسم الله. ملف أصفر. أيوة. Tapos gawin ko muna siya. أيوة. yung sa سيارة. Sige po siya. سيارة صفراء. أيوة ممتاز. ملف أصفر سيارة صفراء. تمام. صفراء مؤنث ng أصفر. أصفر meaning yellow. Yellow. نعم. Next, قميص أخي افتكار. Okay. أخ جنلين. موجودة. يلا. نعم. قميص أخضر. شجرة خضراء. Again, شجرة خضراء. Hindi. Walang haraka si Bod. Sukun lang siya.
Tulad ng bayda, sauda, hamra. Shajaratun. Tama na yung kanina, yung dad lang, hindi siya fatha, sukod. Khadara. Khadra. Qadra'u. Qadra. Ayun. Qadra. Ayun. Sige ulitin niyo. Syajaratun. Shajaratun qadra'u. Ayun, mumtaz. Tamam. Qamisun akhdar. Syajaratun khadra. Khadra. Tamam. Akhdar, ibig sabihin niyan ay green. Okay? Khadra naman babae. Next. Jessica. Rajulun asmaru. Imra'atun samra. Ayun, mumtaz. Imra'atun samra. Naam. Asmar, ibig sabihin niyan ay brown. Naam. So, yan ang mga muannath ng color. So, kung lalaki, tandaan lang ninyo, ang wazan ay af'al. Af'alu. Kung mapapansin niyo, lahat ng pangalan ng color ay walang tanwin, di ba? Ahmaru, aswadu, abyadu, asfaru. Pero din sa babae, hamra, sauda, bayda. Kasi mga mamnuun minasartin sila. Okay, mamnuun minasarf. So kung lalaki, af'al. Kung babae naman, fa'la. Fa'la. So dyan nyo lang susundan ang pattern. Af'al at saka fa'la. Next time, اقرأ ما يلي متأملا الأسماء الدالة على الألوان واجعل تحتها خطا. Naam, basahin daw natin ang mga sumusunod nang inuunawa natin ang mga isim na tumutukoy sa mga kulay. Waj'al tahtaha khattan at lagyan daw natin ng khat, yani under, lagyan daw natin line sa ibaba. Okay? Naam. Pero sa atin babanggitin lang kung saan yung color. Naam. So basahin and then hanapin ang color. Al-Wahid, Munawwara. موجودة أخت منورة؟ نعم أستاذ. يلا تفضلي. أقرأ هذا؟ نعم، تقرأين ثم تبحثين عن اللون. شعر رأسي أسود ولحيتي بيضاء. بيضاء أستاذ. بيضاء. نعم. هل هناك آخر؟ أسود. أيوة أسود. بيضاء أسود. نعم. أحسنتي وبارك الله فيك. ثم رقم 2 أخت مرادة. Assalamualaikum Sheikh. Assalamualaikum Sheikh. Nasa labas pa ako, Sheikh. Nasa labas pa ako, Sheikh. Sige, okay. Mamaya na lang kayo. نعم. Okay. أميمة. رقم 2. أريد قلما أزرق وحقيبة حمراء. أزرق وحمراء. أيوة ممتاز ممتاز. أزرق حمراء. أزرق بلو، حمراء ريد. نعم أحسنتي. ثم رقم 3 أخ يحيى. هو أسمر وزوجته أيضا سمراء. أسمر وسمراء. أيضا ممتاز. نعم أسمر وسمراء. نعم هو أسمر shadow ay brown وزوجته أيضا سمراء. Kanyang asawa ay ganoon din, brown. نعم. Next رقم 4 أخ أربايا. Sayaratul mudiri khadra'u wa sayaratu mudarisi baydatu. Baydahu. Khadrahu wa bayda'u. Ayun, mumtaz. Khadra'u at yung bayda'u. Nah. Ustad, paano naman yung timbangan ng
Ano, marami yan. Yung bruto kali yun. Di ba marami yun siya? Ano po? Yung Yung timbangan ng mga mas marami. Kasi yung iba, tatlo lang ang harp. Tapos yung iba naman, 4. Yung iba naman is nasa 5 na. katulad ng Paano po yung titimbangin? Katulad po ng bruto kali yun. naming burtukali yun, kahit hindi mo na itimbang dito. Halimbawa, di ba, burtukali orange. Thawbun burtukali. Ganun lang. Thawbun burtukali. Kalamun burtukali. Kung babae naman, haqibatun burtukaliya. May ta marbuta. Na. Okay po, Ustad. May mga color din tayo na hindi na kasalit sa mga timbangan na ito. Sa afal at saka fa'ala. Okay, next, number 5. Aslani. تفضل. هذه البقرة البيضاء جميلة. البيضاء. البيضاء. ممتاز. نعم. فبقرة مؤنث kaya bayda yung kanyang ginamit. Hindi abyad. Actually, pwede lang naman kahit abyad. Naam, kung hindi ka hindi lang tayo mag-districto, okay lang kahit yung panlalaki yung gagamitin natin. Al-baqaratul abyad, okay lang. Pero mas mainam yung naayon siya sa qaida. Al-baqaratu al-bayda. Okay, number 6. Akh Aziz. بسم الله. ما أجمل هذه الزهرة الحمراء. نعم. أين اللون؟ أيوه ممتاز. حمراء. نعم. سجل. أحسنتي. ثم رقم 7 أخ جنرين. Hati warakatan bayda'a. بيضاء. أيوه ممتاز. هاتي ورقة بيضاء. نعم. yung بيضاء yung color. ورقة مؤنث kaya بيضاء. نعم. رقم 8 أخ جيسيكا. لمن هذه السيارة الصفراء؟ صفراء. أيوه ممتاز. الصفراء. السيارة مؤنث لذلك الصفراء على وزن فعل مؤنث. رقم 9 أخ منورة. أهذا دفتر ذو الغلاف الأصفر لك يا حفصة؟ الأصفر. أيوة الأصفر. ممتاز. الأصفر. نعم. الغلاف طبعا مذكر لذلك اللون المستعمل على وزن أفعل يعني للمذكر أيضا. أصفر. نعم. Si Ukhmur ada, may ano ka? May question or ano? Magbasa na ako, Sheikh. Sige, okay. So kayo na yung next. Tafadhali. ما أجمل تلك السيارة الخضراء التي أمام الجامعة. Ulitin niya po. Ma-ajmala? ما أجمل تلك السيارة Sajara. سجارة pala. No. سجارة الخضراء التي أمام الجامعة. No. الخضراء. أيوة ممتاز. الخضراء. No. So, before tayo dito ako sa thumbnail number 7, may ano lang ako sa inyo. Parang may sasabihin lang ako patungkol sa next na plano namin na course. May kitab tayo na At-Takallum. Pakalan ng kitab na At-Takallum. Bale, series siya. Para din siyang Al-Arabiyyatu Bayna Yadayk. Kumbaga, ginagamit yung kitab na yun para makapagsalita yung talib ng Arabiya. So, parang ako, personally, interested ako doon kasi matagal na rin ako hindi nakakapagsalita ng Arabic. Kaya parang pag tinatry ko magsalita, paminsan na pati ako nawawala na rin. So, gusto ko rin sana mag-review
Sa ngayon, inshallah, ay hinahanapan pa namin ng schedule yung kitab na yun at ipopost din namin inshallah ang course. So, bali, for kung hindi ako nagkakamali, 4 na series. Okay? Bali, meron siyang Tamhidi and then level 1, level 2, level 3. So, ganun. Para din siyang Bayna Yaday, kaso lang yung Al-Arabiya to Bayna Yaday masyadong mahaba. Yun, short lang yun siya. At pero yung nilalaman niya okay na. Kung matatapos natin yun, parang maging malaki na yung chance na maging fluent yung talib doon. So inshallah, kaya ko to sinabi sa inyo kasi kayo nakapag-aral na dito sa Madina Book. Yung mga kaida na napag-aralan niyo dito, matatatbik niyo talaga doon. Okay? Yung mga nakuha yung hada, hadihi, haula, lahat yun inshallah, matatalakay doon. Pero doon Anong book yun, sir? Anong book yun? At-takallum. Inshallah. Mag-enroll na kami, Ustad. I-post mo na. Inshallah po. Kasi ngayon full, parang Excited na kami. Para magamit na namin yung napag-aralan namin dito, Ustad. Paano yung Paano yung Nahu at saka Sarp? Naka-enroll na kayo? Wait lang. Yan, mamaya na kayo mag-usap. Kung gusto niyo mag-usap patungkol sa ibang topic, sige, mamaya na lang. I-post mo na, Ustad. Mag-enroll na kami. Sige, inshallah. Kaysa itong kitab natin na Madina Book or yung Arabiya, Durusul Lugat al-Arabiya, ligay natin kinabiha. Hindi siya masyadong hindi siya masyadong hindi mo ma-practice, Ustad ba? Wala siyang tatbik, wala siyang masyadong tatbik. Puro kung sa kaida, sa mga kawaid ng luga, marami dito. Marami pero magamit mo naman siya, Ustad, pag Opo. Kaso lang kapag sa tatbik, yung mga tamrin niya, parang hindi masyadong kalam, hindi siya masyadong tahaddus. O di kaya takallum patungkol sa Arabic, hindi ka nakakasalita talaga. Parang maganda siyang isabay, Ustad. Ayun, ganun. Dito kaya, sa namin, Madina at saka yon. So kaya ako sinabi sa inyo kasi marami na kayong nakuha dito sa Madina Book. So kung mag-enroll kayo doon, inshallah madali lang sa inyo. Kumbaga magtatatbik na lang kayo. Magsasalita na lang kayo ng Arabic. So kapag natapos na yung bidnillah ay inshallah, hindi naman ako magsasabi na 100% na makakapagsalita na ako ng Arabic, pero confident ako. Na-practice namin. Opo. Confident tayo na. Bala ka wrong grammar, basta makalitok lang. Inshallah. Inshallah. Amin. Sige lang, ipapost lang natin sa page. Sa ngayon, may inaasikas pa kami na ibang course. Okay. So ngayon, nantakil ila tamrin as-sabi. Qala ضع في الفراغ فيما يلي كلمة تدل على لون مناسب. Lagyan doon natin sa mga block na ito ang kalima na tumutukoy sa lawn. Tumutukoy sa color, munasib, yani naaangkop dito. Tamam? So tandaan niyo kapag gagamit kayo ng color kung lalaki af'al, kapag babae fa'ala. Okay? Nabda. Kumahid. At, hit lang Okay, sige lang. Okay, ngayon si Ukhumayma. Kumahid Ukhumayma, tafadhal. Sya'ru ra'sika aswadun wa lihyatuka bayda. Tama na yung sagot niyo pero huwag niyo lagyan ng tanwin ang aswad. Aswadu lang. Isang bamba. Okay po. Aswadu pala. Tama. Ahsanti. Sya'ru ra'sika aswadu wa lihyatuka bayda. صحيح. رقم 2 أخ يحيى. حقيبتي زرقاء. أيوة ممتاز. حقيبتي زرقاء. نعم. From أزرق. أزرق زرقاء. رقم 3 أخ أرباية. Hati kalama ahmaru. أحمر kasi fathah si qalam.
فتحة أحمرة نعم أخي أحمرة نعم. إن وورقت وورقة أب آه، بيضاء بيضاء أيوة خلاص ممتاز تمام. هاتي قلما أحمر وورقة بيضاء. Tamam. Hindi ko na sabi kanina, kapag itong mga color, sumusunod lang sila sa kanilang man'ut. Katulad nito, hati kalaman. Kalaman is yung man'ut o yung may-ari ng sifa. So, ang ahmar ay na'at sifa. Si sifa, sumusunod siya sa kanyang man'ut, kung ano yung haraka nito. Pero wala lang siyang tanwin. Kasi si ahmar o yung mga colors ay mamnu' min as-sarf, di ba? So yung mamnu' min as-sarf, ito yung hindi tumatanggap ng tanwin, hindi tumatanggap ng kasra. Tamam. So, kaya ahmara at saka bayda bil fath. Naam. Maliban na lang dito sa haqibati bayda kasi khabar. And then sha'ru ra'sika kada wa kada walihituka. Nah, sige lang, hindi pa bala ito lang yung may naat. Yung iba mubtada khabar. Ito wala pa. So try natin sa number 4. Sige. So ito may majrur dito. Nah. Ngayon ay si Khaslani. Tafadhal. أيوة بسم الله. نحن نكتب بالقلم أزرق. Ano yung haraka ng azraq? أزرق. Bilqalami, ماذا؟ نحن نكتب بالقلم أزرق. Ano yung azraq na may al or wala? بالقلم أزرق غير الآل. Sige, continue lang. نحن نكتب بالقلم أزرق والمدرس يكتب بالقلم أحمر. Okay, naam. So okay lang naman yung sagot. Kaso lang may kaida tayo na dapat talakayin dito. Nahnu naktubu bil qalam. So yung qalam dito, kung makikita natin, meron siyang alif wal lam. Ibig sabihin siya ay ma'rifa. At dito din kinakailangan niya ng sifa, kinakailangan niya ng adjective katangian. Since ang matlub ay color, so yun yung magiging sifa niya. Yung sifa niya dito ay color. So sabihin natin color red. Tamam? Color red. So ang ahmar ay dapat lagyan din natin ng alif wal lam. Kasi yung kanyang man'ut ay may alif wal lam. Bil qalamil ahmari. So ngayon, may tanong na naman. Bakit naging kasra si al-ahmari? Di ba sabi natin, mamnu'un min as-sarf yung mga color? Hindi tumatanggap ng tanwin, hindi tumatanggap ng kasra. So bakit si al-ahmar dito nagkaroon ng kasra? Ang sagot Siguro, yan. Sino yung may idea? baka Okay. ano po, naat. Mhm. Dahil po siguro po sa kalam. Sige. Ang dahilan dyan ay Sa B, nagkaroon, po? yung may B. Yung ba dyan na may kasra. Okay, sige. Ipagpalagay natin na ganito. Si ahmar ay napasukan ng harf jar. Tamam? Masalan, pumasok sa kanya yung B. Harf jar, ginagawa niyang kasra yung isim. So si ahmar, kung wala siyang alif wal lam, hindi siya magiging kasra. Hindi. Tamam? Fatha lang siya. Bali yung papalit kay kasra na itong fatha. Ahmar ismun majrur bilba wa alamatu jarrihi al-fatha niyabatan 'anil kasra. Si fatha dito kapalit siya ni kasra. Since si mamnu'un min as-sarf hindi tumatanggap, di ba, ng kasra. Yung papalit kay kasra yung itong fatha. Pero dito nagkaroon na siya ng kasra. Bakit? Kasi meron na siyang alif wal lam.
Diba ang alif wal lam yung al kabilang sa palatandaan ni isim. Palatandaan ni isim. Ang sabi ng Imam Ibn Ajurum, ano yun? Ang sabi ng Imam Ibn Ajurum, falismu yu'rafu bil khatdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Tamam, sa isim daw ay malalaman natin na siya ay isim sa pamamagitan ng kasra siya. Pangalawa, may tanwin siya. Pangatlo, may al. Tamam, may al. Ang dahilan kasi mga ikhwan, kaya nagkaroon tayo ng mamnu'un minas sarf, yani hindi tumatanggap ng tanwin, hindi tumatanggap ng kasra. Kasi itong mga isim na mamnu'un minas sarf, hindi na sila pure, hindi na sila 100% na isim. Kaya sila naging mamnu'un minas sarf. Bale ganito yung kaida. Na meron tayong isim. Meron tayong diba ang aksamul kalam or aksamul kalima ay tatlo. Isim, tamam? And then fi'il, harf. Na. Isim, fi'il, harf. Ngayon, si isim, kapag siya ay gagaya kay fi'il, meron tayong kaida, man tashabbaha bil qawmi fahuwa minhum. Kung sino man ang gagaya sa mathalan isang relihiyon, ikaw Muslim, gagaya ka sa ginagawa ng Christian, fahuwa minhum, ikaw ay kabilang sa kanila. Tamam? Ngayon si isim, nagtashabbuh or gumaya siya kay fi'il, ang magiging resulta, magiging mamnu'un minas sarf ito. Mamnu'un minas sarf. Di ba si fi'il hindi tumatanggap ng kasra? Tamam? Kung matatandaan nyo sa, o di kaya kung napag-aralan ninyo, yung Matn Ajurumiyah, si fi'il hindi tumatanggap ng kasra. Walang fi'il na kasra. Walang zahabi. Walang darasi. Tamam? Walang yadrusi. Wala. Kaya hindi tumatanggap ng kasra si fi'il. Ngayon si isim, kapag siya ay gagaya kay fi'il, magiging mamnu'un minas sarf, hindi na siya tatanggap ng kasra. At tulad nitong ahmar. Tamam? Actually, mahaba yung explanation dito, pero ito lang yung short na dahilan kung bakit siya naging mamnu'un minas sarf. Kasi nga, gumaya siya sa fi'il. Kapag naman si isim ay gagaya kay harf, magiging mabni ito. Magiging mabni. Ang mabni naman ito yung hindi na magbabago yung kanyang haraka. Katulad ni huwa. Si huwa ay isim. Diba, damir siya, pero isim pa rin. Pero naging mabni alal fath. Hindi na mababago yung kanyang haraka sa fathah. Bakit? Kasi gumaya siya kay harf. Ano yung parang wajh ng kanyang paggaya? Kasi si isim, ang pinaka-minimum na letter nito ay 3 lamang. Yun na yung pinaka-mababa, 3 letters. Tamam? Katulad ng Zaidun. Zaidun, yun yung pinaka-kaunting huruf ng isim. Pero kapag naging dalawa, katulad ni huwa, dalawa lang yung kanyang letra, ha at waw. At kung titingnan natin ang fi'il, ganoon din, ang pinaka-minimum na harf dito ay 3. Si isim ganoon din, 3. Si harf lang ang may 2 o may 1. Meron tayong harf, di ba, na fi. Si fi ay may fa at ya. Meron din tayong b, isang harf lamang. So si huwa, gumaya siya sa katulad ni fi. Tamam? 2 letra lamang. Kaya siya naging mabni yun. Kasi si harf, lahat ng nilalaman nito ay mabni. Tamam? So man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kung sino man ang gagaya sa grupo ng mga tao ay kabilang siya sa kanila. Tamam? So si isim, gumaya siya kay fi'il, naging mamnu' minas sarf. Si isim, gumaya siya kay harf, naging mabni. Tamam? So kaya itong mga ahmar, naging mamnu' minas sarf dahil gumaya sila kay fi'il. Naam. Sige, ibigay natin yung reason bakit naging mamnu' minas sarf.
Si ahmar, si azraq, si asfar, lahat ng mga color na nabanggit natin ay ala wazni af'al. Ala wazni af'al. Na. Ang wazan na af'al, karamihan nito ay nasa fi'il. Karamihan nito ay nasa fi'il. Meron tayong fi'il na akrama. Tamam? Ala wazni af'al. Tamam? Akhraja, adkhala, wakada. So maraming fi'il na ganun yung wazan. Sa isim, rare lang. Kaya si af'al naging mamnu' min as-sarf itong mga colors kasi gumaya sila kay fi'il. At yung pangalawa sifa, hindi ko na masyadong ipapaliwanag pa kasi labas na yun sa dars natin. Basta al-muhim, ang mahalaga ay nalaman ninyo na si color, itong mga color na ito, kaya sila naging mamnu' min as-sarf dahil gumaya sila sa fi'il. Tamam? So ngayon, paano naman mapapabalik sila kay isim? Likulli da'in dawa. Sa bawat sakit ay may gamot. So ngayon, si ahmar, let's say for example, si ahmar, gumaya siya kay fi'il, so para bang hindi siya naging pure, 100% na isim. Nagkaroon siya ng sakit. Na, walakin likulli da'in dawa. Sa bawat sakit ay may gamot. So paano natin mapapabalik? Paano natin matatanggal yung sakit ni ahmar? Ang jawab ay kapag nagkaroon siya ng palatandaan ni isim. Halimbawa, dito sa al-ahmar, nagkaroon siya ng al, so kaya siya tumanggap na ulit ng kasra. Kumbaga, napainom natin siya ng gamot, pinasok natin sa kanyang al, kaya siya bumalik na sa pagiging isim. Okay, naging 100% isim na ulit siya. Kaya siya tumanggap na dito ng kasra. Bil qalamin ahmari. Ganun din dito, bil qalami, masalan al-aswadi. Aywa, khalas. I hope na naintindihan niyo yung explanation natin. Sige, number 5 tayo. Sino na? Aziz, tafadhal. Bismillah. رقم خمسة. نعم. سيارتي حمراء وسيارة زميلي خضراء. نعم ممتاز. سيارتي حمراء وسيارة زميلتي خضراء. نعم ممتاز. Number 6. أخجل لمن ذلك البيت ذو الباب الأبيض. Anong haraka ng abyad? Kasra. Katulad na na-explain niya si kanina. أيوة نعم ممتاز. لمن ذلك البيت ذو الباب أنا نسبه أبيض. الأبيض. أيوة الأبيض. تمام. ما يكسر si أبيض dahil dahil nagkaroon na siya ng alif wal lam. Tamam? Ang kanyang man'ut dito ay may alif wal lam, so kailangan nila tinagyan ng alif wal lam si al-abyad. Tamam? Then may kasra na siya dahil may alamatul isim sa kanya. Rakam 7. Jessica. Ustad, before ako mag-answer dun sa number 7. Halimbawa, balik ako doon sa Ustad ba, yung sabi mo na yung harf na ginamit is bil kalami dahil may alif lam yung kalam. Tapos ang kanyang yung al-ahmar naging kasra siya kasi dahil sa alif lam. Naam. Okay. What if like this, yung phrase lang siya. Fi hakibati. Aywa. Ahmara. Hindi. Ahmar. Kasi mubtada muakhar. So ano yung kuha ng ng patana. Hindi pala kasi hakibatan pala siya, feminine pala siya. Hindi, I'll say fi kalami na lang. Fi kalami. Aywa, tapos Ahmar.
ahmara. Fi qalami. Ahmara. Bale, Tama may yun. ya sa kalam. Qalami. Ganun? No. Kwan lang. Ganyan. Ay, Walang yung ano ya. lang siya. Oo, yung Fi. wala Tama? siyang ya. As is siya na ano. Kumbaga, naging kasra si kalami dahil sa fi. Aywa. Tapos, may ahmar dito. Ay, yung ahmar niya, ahmara. Yung kanyang color, ahmar. Wala na siyang Aywa. alif lam. So, maging ahmara. So, bale, yung tinutukan niyo, yung kalam dito ay color niya ahmar. Tama ba? Oo. Opo. Okay. So, yung kalam, lagyan niyo lang ng tanwin. Fi qalamin ahmara. Kalamin. Fi qalamin ahmara. Ganun po. Okay. Tama pala. Naam. Kasi wala siyang alif lam. Naam. So, maging yung ano niya, yung fatha yung kanyang ng ahmar, yung dulo niya. Opo, fatha. Supposed to be kasra siya kasi sifat siya ng kalam. Kaso lang hindi siya tumatanggap ng tanwin at ng kasra. Kaya fatha yung papalit dyan. Naam. Okay na? So, general rule niya, makakatanggap siya ng kasra if meron siyang alif lam. Ayun, sahih. Na sumusunod siya doon sa manot? Naam. Okay. Sige, Ustad. Hindi ako na, Ustad. At kalima isa pa, yung idafa. Pero sige lang, pag may encounter natin, i-explain ko lang. Okay. Okay. Majmala. Ay, pag ganyan, Ustad, hindi pwede i-diretso? Hamzatul qata. Okay, tama. Ma'ajmala hadihil baqarata bayda. Bayda, may alif walam or wala? Wala. Ma'ajmala hadihil baqarata bayda. Dapat may alif walam kasi yung bakara dito ay may alif walam. Yes. Al-baqarata. Sige. Lagyan nyo ng karaka sa dulo. Al-baqarata al-bayda. Bayda. Al-baqarata al-bayda. أيوة صحيح نعم ما أجمل هذه البقرة البيضاء تمام بيضاء itong ma ajmala natalakay natin sigat at-ta'ajjub. Ito yung phrase na ginagamit sa kapag nag-audiobiyani kapag ikaw ay napamangha na amaze. Ma ajmala hadhihi al-baqarah al-bayda. Tamam, napakaganda ng puting baka na ito. Na ma af'ala ang kanyang wazan. Okay. Ahsanti ya ukhti Sika. Mumtaz. Rakam 8. Munawwara. قاتلت البلدية القلب الأسود الذي كان في الشارع. أيوة ممتاز. قاتلت البلدية الكلب الأحمر. نعم الذي كان في الشارع. نعم صحيح. كلب ano naman siya, mudhakkar kaya hindi na gawing ala wazni fa'ala. Al-ahmar. Na'am. Rakam 9. Murada. La taktub bil kalami al-asrag. Ano ba yung blue sheikh? Al-asrag. Azraq. Al-asrag. Azraq. La taktub bil kalami al-asraq. أيوة صحيح. لا تكتب بالقلم الأزرق. بالقلم الأزرق. So may alif wal lam na yung al-azraq. At the same time, kasra siya kasi may alif wal lam. So tatanggap talaga siya ng kasra kasi bumalik na siya sa pagkakaisim niya. Akhiran, rakam 10 o kumayma. Al-mindilu abyadu wasikhun. Al-mindilu abyadu wasikhun. Mutaakkida. Bali, ang kahulugan ng al-mindilu abyadu wasikhun, malapit parang ganito siya. Ang panyo
Ang panyo itim, madumi. Ang panyo itim, madumi. Okay. Akala ko po, yung color mismo ng mindil. Okay. Sige, ayusin niya. Sige. Al-mindilo. Al-mindilu aswadu wasikhun. May kulang sa aswad. Kasi dapat Mayroon. maging adjective siya ng al-mindil. So, magkaroon din po siya ng al? Aywa, sahih. Okay. Sige. Sagutan niyo ulit. Al-mindilo. Al-mindilu al-mindilu aswadu wasikhun. Aywa. Hakada. Al-mindilul aswadu wasikhun. Ang itim na panyo ay wasikh, madumi. Na. Ngayon at tamrin at thamin, ta'ammal ma yali. Unawain ang mga sumusunod. Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hishamun. Lahat ay may tanwin. Lahat ay may tanwin. Pangalan ng lalaki may tanwin. Pero itong mga Umar, Zufar, Hubal, Zuhal. Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Pangalan din ito ng mga lalaki, ngunit walang tanwin. Alam natin yung mga pangalan ng babae, mamnu'un min as-sarf. Sa lesson, sa book 1 na po natin, di ba? Al-alamul muannath la yunawwan. Tamam, ang lahat ng pangalan ng babae ay hindi tumatanggap ng tanwin kasi mamnu'un min as-sarf. Pero ito, pangalan ng lalaki ngunit hindi tumatanggap ng tanwin. Hindi rin tumatanggap ng kasra. Okay? Hindi naman sila wala naman silang tamang puto. Pero bakit naging mamnu'un min as-sarf? Now, before that, sabi dito, Hubal ismu sanamin wa Zuhal ismu kawkabin. Now, yung Hubal daw ismu sanam. Pangalan ito ng rebulto. Zuhal naman ismu kawkab. Pangalan ng planet. Isang planet ang tawag Zuhal. Now, so ngayon, ngayon ano muna, i-familiarize nyo lang muna. Itong Umar, Zufar, Hubal, Zuhal, mamnu'un min as-sarf. O para mas madali, kapag may na-encounter kayo na pangalan, ang wazan ay fu'al, fu'al, mamnu'un min as-sarf yan siya. Okay? Fu'alu. Mamnu'un min as-sarf. Walang tanwin, walang kasra. Na, ang explanation, inshallah, doon na sa syarah natin ipapaliwanag. Aywa. Tamrin at tasir. Ta'ammal ma yali. Unawain ang mga sumusunod. Sa alif, tayong number 1. Hadha at-talib ismuhu Amrun. Number 2. Ayna Amrun. Number 3. Daraba Amrun wa Umar. Daraba Amrun Umar. Daraba Amrun Umar. Number 4. Amrun talibun jadidun. Now, focus kayo sa kalima na or sa pangalan na Amrun at saka sa Umar. Amrun at Umar. Now, yan kayo mag-focus. Itong sa alif, kapag dhamma sila, kapag marfu' sila. Tama. Kung makikita natin si Amrun, kapag marfu' ay may waw siya. Amrun. Si Umar naman, simple lang, Umar. Tamam? Ito, Amrun, then Umar. Okay. So, kaya yan nilagyan ng waw si Amrun. Tamam? Kung pwede naman sana yun Amrun, ganyan lang. Ain, mim, at ra, diretso. Wala nang waw. Amrun. Okay na sana kung ganyan lang. Pero ba't nilagyan pa ng waw? Anong purpose ng waw na ito? Tamam? Kaya si Amrun nilagyan ng waw para ma-distinguish natin kung Amrun ba siya or Umar. Kasi kung walang haraka yan, pareho sila. Ain, mim, ra. So hindi natin alam kung si Amrun ba ang tinutukoy o si Umar. So halimbawa na lang, di ba, scenario. Masalan, ikaw yung inatasan ng king na let's say hulihin si ganito. Hulihin mo, sabi ng king, hulihin mo si ito.
Yan yung kanyang pangalan. So, halimbawa, hindi pa nilagyan ng waw si Amrun. So, alam mo, kilala mo si Amrun, kilala mo si Omar. So, magugulan ka talaga kung sino yung uhuli mo sa kanila. Si Amrun ba o si Omar? So, therefore, para maging malinaw, para ma-distinguish natin kung sino si Amrun, kung sino si Omar, tamam, nilagyan ng waw si Amrun sa dulo. Tamam, nilagyan siya ng waw. Itong waw ang tawag sa kanya litafriq. Litafriqi bayna Umar wa Amrun. Tamam, upang ma-distinguish natin si Umar kay Amr. Naam. Anong wow, Sheikh? Wow na ano? Wow lang tawag sa kanya, wow. Litafriq. Wow, litafriq. Katulad din siya ng alif sa fi'il, yung darasu, yadhabu. Ganun din, same sila ng purpose. Para yung itong alif naman, para naman ma-distinguish ang isim sa fi'il. Kasi yung may alif na ganito ay fi'il siya. Yung wawul jama'a, di ba? May kasama talaga siyang alif. Alif litafriq. Ito naman waw litafriq. Diba? Actually may qissa dito. Mamaya na lang mabanggitin kasi kailangan may paliwanag natin yung paano siya naging marfu. Pasulat, Sheikh, pasulat. Pakisulat. Ng tafriq. Yung litah base spelling ng litah. Okay, tingnan nyo na lang dito sa syarah. Kasi pag magsulat ako yung pangit yung writing. May Ang meaning ng litah ustad, pang distinguish. Ay, wala. Opo. Saan na yun? Wala. Si waw litafriq. Hinahada. Ito. Yan. Litafriqi bainahuma. Ito. Ang waw na ito ay litafriq. Ginagamit siya upang i-distinguish ang between Amr and Umar. Bilkitaba sa pagsulat. Kasi kung walang waw yan, katulad ng kanina, hindi natin malalaman kung si Umar ba o si Amr ang uhulihin natin. Tamam? So, kaya nilagyan ng waw si Amrin. And then, okay, ganito yung itsura ng Amrun at Umar kapag marfu. Okay? Si Amrun may waw siya. Saba naman kapag mansub, yani fatha yung kanilang haraka. Ara'ayta Amran, sa'ala al-mudarrisu Amran as'ilatan kathiratan. Daraba Umaru Amran. Tamam. Ngayon, si Amran, ang kanyang waw ay naging alif. Kapag mansub, ang tapitin niyan ay kapag mansub. Si Amran, ang kanyang waw ay naging alif. Si Umar naman, pareho lang ng kanina, walang nangyari. Okay, ganun lang siya, Umar. Yan. Dito naman sa makhfud, hada kitabu Amrin. Liman hada al-qalamu huwa li Amrin. La'ibtu ma'a Amrin. Okay. Dito sa pagiging majrur, pagiging kasra, si Amrin ay may waw ulit. Bale si Amr yung dito, yung bida. Si Amr kapag siya ay marfu at majrur, meron siyang waw. While kapag naging mansub siya at yung kanyang haraka, meron siyang alif. Okay? Meron siyang alif. How about si Umar? Wala. Walang magbabago. Marfu man, pareho pa rin. Mansub, ganun din. Makhfud, ganun din. Walang magbabago kay Amrun. Ay, kay Umar. Ito. Amrun, Amran, Amrin. Si Umar, 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 Umar. Walang pinagbago. Okay. Next tayo sa tamrin al-ashir. Iqra ma yali. Kaya pa ba ng oras? 9:54. Okay, sa next lesson na lang po itong tamrin al-ashir. Inshallah. Kasi kapag ipagpatuloy pa natin, baka ma-overtime. Tsaka marami pa yung dars dito. Al-muhim, marami tayong pang kaida ngayon. Patungkol sa noun, sa mga color,
patungkol kay Omar at saka Amr. Ano ang kanilang pinagkaiba sa kitab, sa pagsulat. Na, yung kisa na sinasabi ko kanina, yung ano daw, yung waw daw ni Amrun, ito, ninako niya daw kay Dawud. Ninako niya daw kay Dawud. Diba yung Dawud, kung makikita natin sa mushaf, yung pagkasulat lang ka sa kanya, ganito. Dawud. Yung pagkasulat sa kanya, ganyan, Dawud. Pero yung pagbasa, Dawud. Kumbaga ganito. Dawud. Doble yung waw. Dawud. Tamam, ganun yun yung pagbasa, pero yung pagkasulat, isang waw lang. So, nasan yung kanyang isang waw? Ang sabi ay, ninakaw daw ni Amrun. Tamam, ninakaw daw ni Amrun. Tapos, ano yung, nakalimutan ko yung continue ng kisa. Bali, naparusahan yun si Amrun dahil sa ninako niya yung waw ni Dawud. Nakalimutan ko lang yung kisa. I-review ko na lang ulit inshallah. Nakalimutan ko ngayon. Buti na lang pala tama yung tuwing binabasa ko si Daud. So tama. Yung Dawud, kung makikita niyo sa mushaf, ganyan yun lang yung pagkasulat, pero yung pagbasa may Opo, Sheikh. Dawud. Opo, Sheikh. Tapos ngayon ko lang, Sheikh, narinig. Pero binabasa ko siya, tama naman. So, ganyan pala yan. Opo. Bali, kung may magtanong sa inyo kung nasan yung waw niya, sabihin niyo ninako ni Amr. Ninako ni Amr yung waw ni Dawud. Nakalimutan ko lang yung Ninakaw pala si Amr. Yung kisa kung ano yung punishment kay Amrun, nakalimutan ko. Sige lang. I-review ko kung may mahanap ako na. So, yun lang muna ngayon sa das natin, inshallah. Bali dito na tayo sa At-Tamrin al-Ashir. So, masyadong mabay itong lesson 6. Diba? And then, okay, hanggang Tamrin number 16. So, hindi yan kaya ngayon. Okay, baka sa next dars, bukas inshallah matatapos natin yung lesson 6 na. So, ngayon may mga sual kayo? Or Ustad, may question ako, Ustad. Related dun sa Umar at saka Amran. Yung yung Abdullah at saka Abdillah, two different names ba yan, Ustad? O may story din yung dalawa? Abdullah and Abdillah. Kasi meron akong narinig na ganyan mga pangalan. May Abdullah, meron din Abdillah. Baka sa ano na yun, sa tausog, or di kaya ganun na talaga. Wala yun siya meaning? Wala yun. Abdullah, Abdillah. Wala yun. Parang trip-trip lang yun ng mga... Wala yan. So, two different names yan. Opo. Pareho lang yun. Abdullah, Abdillah. Siguro trip-trip na pag-organ. Trip-trip lang ng mga tao. Meron pa, Sheikh, meron pa. Yung Abdul Ila. Abdul Ila. So, dapat Abdullah sana. Actually, yung Abdullah, yung Allah dun ay mula sa ilah, ilahun. Kung may alif walam al-ilah. So kapag sinabi mong Abdullah at saka Abdul Ilah, pareho lang yun ng kahulugan. Okay. So huwag kayong magsisagot dun sa Abdullah, Abdillah, huwag kayong malito, pareho lang yun. Kung naging kasra, sa trip-trip lang yun ng mga parents nila. Kasi yung mga tausog mahilig, may Abdullah, may Abdillah, may Abdillah, may Abdul Ila. So, isa lang yun, Sheikh. Opo, isa lang yun. Iwan ko kung bakit ginawa pang kasra. Okay, so... Pero pag ano, Sheikh, pag tanungin mo sila, Sheikh, di din nila masagot. Siguro naririnig na nila sa mga nagkukhutbah or sa mga marunong mag-Arabic, Abdillah. So kaya parang rare na lang, parang unique kapag Abdillah. So marami na kasing Abdullah, so Abdillah na lang. Ganun lang siguro. Ay, yung ano, Sheikh, yung Abdul Aziz at saka Abdel Aziz, ganun din? Opo, Abdul Aziz. Abdel Aziz. At saka, opo. Pareho lang yun. Mas malala yung Abdel Aziz. At naging wala namang isa Arabic.
Okay, naam. Hanggang dito na lamang tayo, ikhwan wal akhwat, inshallah. Arakum gadan. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Sheikh. Magtukol, Sheikh.